Magandang gabi po sa inyo lahat, mga minamahal kong mga nakikinig sa salita ng Diyos at sa mga kapatiran na gustong mabatid ang kalooban ng Diyos. Tayo po'y mananalangin sa ating Diyos. Diyos Ama na nasa langit. Ama naming Diyos na nasa langit, sambahin ang pangalan mo sapagkat ikaw ay Espiritu na sinabi mo, Panginoong Jesus, sa John 4 verse 24 na ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat nating sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ang katotohanan po ay ang salita ng Diyos na dapat po nating basahin araw at gabi. Nang sa gayon, tayo po'y giginhawa at magtatagumpay sa buhay. So, dalangin ko po, Panginoon, lahat po ng makikinig ng iyong mga salita. Dalangin ko po, Panginoon, na pumasok ito sa kanilang mga puso't isipan. Buksan mo ang aming espiritual na pag-iisip upang malaman namin ang iyong kalooban. Ang pinababatid mo sa amin ang iyong kapahayagan para sa lahat. Kung paano po kami magkakaroon ng kaligtasan. Kung paano kami makakapasok sa kaharian mo, Diyos. Ama na nasa langit. Pinupuri ka namin, sinasama, dinadakila ka namin, O Diyos ng kataasan. Maraming salamat po sa gabing ito. Patuloy mong pagalingin, O Diyos, sa lahat ng makikinig ng mga salita. Ano man po ang kanilang kalagayan sa oras na ito, Panginoon. Ano man ang kanilang mga masamang karamdaman, the mighty name of Jesus. Malayang kumilos ang banal mong Espiritu, Panginoon Jesus, sa aming buhay. Lahat mo na nakikinig yung mga salita. Sa lahat po ng mga may sakit, sila po ay gagaling in the mighty name of Jesus. Manalig lamang po kami sa iyo, Panginoong Yesu Cristo. In the name of Jesus, ang mga espiritu ng sakit ay lalayas in the mighty name of Jesus. Salamat po, Ama na sa langit sa oras na ito. Malayang kumilos ang banal mong espiritu sa aming buhay. Jesus' mighty name, Amen. So, ang pag-aaralan po natin, ang ating topic, sa palagay nyo, makakapasok ba tayo sa kaharian ng Diyos sa mga gumagawa nito? So, basahin po natin sa Exodus 20 verse 3 to 5. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag daw tayong magkakaroon ng mga larawan o rebulto ng anumang nilalang na nasa lupa, nasa langit, nasa himpapawid, upang sambahin at huwag yuyukuran. So ito po ang isa sa 10 utos ng ating Diyos na mababasa natin sa Exodus 20 verse 3 to 5. So ang Diyos po ay seloso. Ayaw po niya magkaroon po tayo ng ibang Diyos. Siya po ay espiritu na hindi nakikita. Siya po ay makapangyarihan. Kaya magdarasal pa lamang po tayo, lalapit pa lamang po tayo sa Kanya, ay alam niya na po kung ano ang nasa isip natin, o ano ang ating bibigkasin, o ano po ang ating ipapanalangin. So, ganun po kapangyarihan ng ating Diyos. So, hindi na kailangan ng mga rebulto o ano pa man na pwedeng luhuran, sapagkat ito'y kasuklam-suklam po sa Kanya. At sa Mateo po 7 verse 21, basahin po natin, sinabi ng Panginoong Hesus na hindi lahat makakapasok sa kaharian ng aking Ama na nasa langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. So ngayon po, nabasa po natin ang isa sa pinakamahalagang mensahe na galing sa Diyos. Gagawin pa po ba natin ito na Kanyang utos o susuwayin ba natin? So sa palagay nyo, makakapasok ba tayo sa Kanyang kaharian kapag sinuway natin siya? So napakalinaw po sa nabasa natin na huwag tayong magkakaroon ng mga larawan o rebulto upang sambahin. So basahin nyo po ito sa Exodus 20 verse 3 to 5. Na ang Diyos ay isa lamang. Kapag sumasamba po tayo sa mga rebulto o kahit sino pa man, ay hindi lang po isang Diyos, kundi
dumarami na po ang ating darasalan, ang ating niyuyukuran. So, hindi po natin pwedeng dasalan ito, ang mga rebulto, kundi tanging ang Diyos lamang ang dapat po nating dalanginan. Tama po ba o hindi? Sa pag-isipan niyo pong mabuti ang utos ng ating Diyos. Kaya sinabi rin ng Panginoong Hesus sa John 8 verse 32, malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ang salita po ng Diyos ang katotohanan, kaya dapat malaman ng bawat tao ang nakalagay o nakasaad sa Biblia upang buksan ng Diyos ang ating espiritual na kaisipan at nang makalakad po tayo sa daan ng Panginoon at Kanyang natupad ang ipinagawa ng Diyos Ama. So tandaan niyo po na kahit kailan ay hindi nagpagawa ng rebulto o larawan ang Diyos upang sambahin o dalanginan ng tao o alayan, bagkus kinamumuhian niya at napakasama sa kanya ang ganitong bagay na kanyang ipinagbabawal. So napakalinaw din po na sinabi ni Jesus sa Mateo 6 verse 9 kung paano tayo mananalangin. So ito po ay halimbawa lang ng Panginoong Jesus upang malaman po natin kung paano po mananalangin at kung kanino dapat manalangin. Basahin po natin sa Mateo 6 verse 9. Ama naming nasa langit, sambahin ang ngalan mo. O di ba napakalinaw po na kung tayo'y mananalangin ay sa Diyos Ama, hindi kung kani-kanino. At alam niyo ba kung bakit sa pangalan ng Ama dapat natin siya sambahin? Sapagkat sinabi nga sa John 4 verse 24 ni Jesus, ang Diyos ay Espiritu na hindi po siya nakikita. Kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan na kanyang salita. So, ang Espiritu po ay hindi nakikita. So, ang pagsamba po natin sa ating Diyos kapag tayo mananalangin, ay hindi na natin kailangan ng mga rebulto sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan. Siya nga po ay Espiritu. Yan po ang kanyang utos at sinabi rin ng Panginoong Hesus. Kaya po ipinapaliwanag dito, hindi ko po ito sa aking sarili lamang, kung ito ay nakasaad sa Biblia, sa John 4 verse 24. So ang salita po ng Diyos ay katotohanan. Yan po ang sinasabing katotohanan na malalaman natin at mabubuksan ang ating espiritual na pag-iisip upang mapatid po natin ang kalooban ng ating Diyos at nang masunod po natin siya. So ngayon, sa palagay niyo po, dito pa lang ay nagkasala na naman po tayo kapag hindi natin sinunod ang kanyang utos. Tama po ba? Imbes na sa Diyos Ama kayo lumapit o tayo, ay kay Maria kayo mananalangin. Kapag mayroon kayong problema o hinihiling sa Diyos kayo lumapit o kay Jesus. Sa lumalang at hindi sa nilalang ng Diyos. Upang hindi po tayo magkasala sa ating Diyos Ama. Sa pag-isipan niyo pong mabuti ang mga bagay na ito. Sa isang pagkakamali na hindi pagsunod sa Diyos, ay mapapahamak po ang ating mga kaluluwa. Sa huling paghuhukom ng Diyos ay malalantad ang mga ginawa ng tao, mga pagsuway, pagsisinungaling at mga paggawa ng masama. Naway sa ating topic, sa aking ipinahayag na nakasaad sa Biblia,
Naway ito po'y nagbigay sa inyo ng tamang kaalaman. Nabuksan po ang inyong spiritual na pag-iisip na tanging sa Diyos lamang tayo po lalapit. Sa Diyos Ama na gumawa ng langit at lupa, tayo'y mananalangin. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus ay pagkakaloob sa atin sa John 15 verse 16. Naway hinipo po ng ating Diyos ang inyong mga puso. Binuksan po ang inyong spiritual na pag-iisip at nang nabatid po natin ang kanyang kalooban. Maraming salamat po sa oras na ito. Pagpalain po kayo ng Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. God bless po. Bye-bye. Abangan nyo lang po ang susunod.